Nagtatakbuhang mga pulis. Nagkakagulong mga tao. Mga tindang isa-isa nagsara at mga kordon na agad ipinalibot sa labas ng mall. Ganito ang mga aktwal na eksena sa SM Mall of Asia pasado alas 7 noong linggo. Ilang putok ng baril kasi ang narinig sa loob ng shopping mall. Ang pinag-iinalahang mga may kagagawan, ang Martilyo Gang. Kasi meron tong open spaces. Ito yung mga lugar na kahit sino ay pwedeng pumasok at lumabas. Sa likod, sa labas at sa gilid nito. At nagkataon na itong mga jewelry kiosk natin nasa bungad lang mismo ng department store. Ang tendency ay biglaan ang pagpasok nila. Talagang hindi na dumaan sa inspection. Gamit ng pipe wrench o llave tubo, binasag ng mga suspect ang mga estante ng dalawang jewelry store. Dahil sa pagputok ng baril ng mga nanloob, sugatan ng isang empleyado ng ICM kiosk sa labas ng mall. Isa si Ria Katada na nasa loob ng mangyari ang krimen. Sineselebrate kasi namin birthday ng mom ko. Around that time, nagdi-dinner kami sa isang restaurant near sa Bayside, facing dun sa Bayside ng MOA. Merong parang narinig na gunshot, may dumog ng tao. Kasi linggo siya, so family day. Bagaman natakot daw sila, alis na silang nakapagtago sa isang restaurant. Gusto ko protektahan naman yung niece ko, pero at the same time, dun sa mama-papa ko kasama po dun yung meron pa akong pamangkin na 2 months old. Ayon sa inisyal na investigasyon ng pulisya, hindi bababa sa 10 ang mga suspect. Nahuli ang isa sa kanila. Detain siya ngayon sa ating detention center ng Pasay City Police Station. So na-profile na natin siya, na-process na rin natin siya at papailan nga natin ngayon ng mga kaso to ng robbery with attempted and frustrated homicide. Kasama na rin doon yung illegal possession of firearms dahil nakuhaan siya ng isang kalibre 45, isang magazine at may laman nito ng 7 bala ng 45 kalibre 45. Ayon sa pulisya, tinatayang abot ng 3 milyong piso ang halaga ng mga nasamsam na alahas. Hindi ito unang beses na sumalakay ang Martilyo Gang sa SM Mall. Unang umatake ang Martilyo Gang noong 2010 sa SM Bikutan. Hindi bababa sa 6 na kataong sugatan matapos maghagis ng granada mga suspect. Nakilala sila sa estilo ng pagnanakaw dahil sa kadalasan gumagamit sila ng martilyo, llave at crowbar. At target ng mga kawatan, mga tindahan ng alahas. Ang exit plan ng grupo, magpapalit ng damit at sasabay sa dagsa ng mga tao para makatakas. Makalipas ang halos 3 taon, muling nanloob ang Martilyo Gang noong Enero 2013. SM Mega Mall naman ang pinuntirya ng grupo. Halos 1 milyong piso ang kabuang halaga ng mga nasamsam na alahas. Bago magtapos ang 2013, muling napalot ng tensyon ng isa sa mga mall ng SM. Isa na namang jewelry counter ang binasag ng mga kawatan sa SM North EDSA. Ang martilyong ginamit, binili mismo sa loob ng mall. Ayon sa pulisya, halos 50 milyong piso ang halaga ng alahas na nanakaw. Dahil sa makailang beses ng panloob sa iba't ibang branch ng isang mall, maaaring managot sa batas ang pamunuan ng mall sa ilalim ng Civil Code kapag napatunayang may quasi-delict o pagpapabaya sa seguridad ng mall. Malinaw na breach of security ito. Iyon ang magiging liability ng security agency rito at saka ng Mall of Asia, parang sila ang parehong pwedeng idemanda rito sa breach of security nito at doon sa mga pinsalang tinamo ng mga tao at mga establishment doon sa loob.